Muling naungkat sa pagdinig sa Kamara kahapon ang naging papel ni Pangulong Noynoy Aquino sa Oplan Exodus na ikinamatay ng teroristang si Marwan at ng mahigit 40 SAF trooper. Hindi naman lumusot ang motion na papuntahin ng Pangulo sa pagdinig. Bukod dito, tinalakay din sa Kamara kung may naging partisipasyon nga ba ang mga sundalong Amerikano sa naturang operasyon. May news to go si Ruth Cabal. Sa presensya ng ilang sundalong Amerikanong tumulong sa medical evacuation ng mga sugatang PNP SAF troopers sa Mama sa Pano, hanggang sa Senado, muling naungkat ang issue ng partisipasyon ng Amerika sa Oplan Exodus. May nakita ka bang drone sa air? May lumilipad po na aeroplanong puti. Puti. So may Yes. drones. Hindi po natin masabi kung drone or kung ano. Tapos ano siya? Dumaan lang? Paikot-ikot? Paikot-ikot po. Lumabas na noon sa ilang ulat na may kasama umanong US troops sa operasyon na kapwa tinanggi ng PNP SAF at FBI. Bawal sa ilalim ng saligang batas ang direktang pagsama ng mga dayuhan sa police at military operations. Pero patuloy ang kanilang pagsasanay sa bansa dahil sa Mutual Defense Treaty. Pero di kontento si Kabataan Party List Representative Terry Ridon. Batay sa nabasa niyang secret US Embassy cables na sinapubliko sa website ng WikiLeaks, nakasaad sa Cable 5 Manila 2590 na nakatulong ang counterterrorism assistance ng Amerika tulad ng operations at intelligence para sa tagumpay ng AFP laban sa mga terorista noong 2004 at 2005. At kailangan pa raw na ipagpatuloy ang mga operasyon kontra terorismo kung nais magtagumpay ng Pilipinas. They would want to hide US involvement in this. Pero I think yung facts that are being stated in the ground, ang nagsasabi na merong involvement po ng Estados Unidos po rito. Yung drones, yung pong presence, nung reports on the presence of US personnel. No? May mga ganun mga reports. So we would really want to know more details about it. Tumangging magsalita ang US Embassy tungkol sa mga impormasyong galing umano sa leak at giniit ng mga otoridad ng Pilipinas ang nagplano ng operasyon. Ayaw ring patulan ng Malacanang ang pahayag ni Ridon. He's just merely giving his personal opinion or personal conclusion, of which so far none has been elicited from the various inquiries. Pero si Zamboanga City Representative Celso Lobregat, wala raw nakikitang masama kung may papel nga ang Amerika sa Oplan Exodus. I don't see any reason why we should refuse any help from any country when it comes to terrorism. Inamin ni Lobregat na pag-aari ng pamilya niya ang resort sa Zamboanga City na sinasabing staging at training area ng SAF troopers sa operasyon. Wala raw siyang alam dito pero aniya, baka raw nakaladkad sa issue ang resort dahil katabi lang ito ng regular training facility ng SAF. Sa Kamara pilit inungkat ng mga mambabatas ang papel ng Pangulo sa Oplan Exodus at ang paglabag daw sa chain of command. Lalo't sabi ni dating SAF Chief Director Getulio Napeñas, 2 beses silang nagbriefing ni na Pangulong Aquino at suspended PNP Chief Director General Alan Purisima tungkol sa Oplan Exodus. The President can clarify so many questions, Mr. Chair. Kaya I'm filing a motion, Mr. Chair, that the President be respectfully summoned in the next hearing, Mr. Chair. Those who are in favor of the motion, kindly raise your hand. Favor of the motion. Those who are To respectfully invite the President in the next hearing, Those Mr. who are Chair. against for the motion. Dito na tayo. Members lahat ito. This, okay. Motion is lost. Nagbotohan pero talo ang mosyon. Depensa ng palasyo sa militar lang at hindi sa pulisya, kinikilala ang konsepto ng chain of command. If it's a chain of command based on a military, as the military understood it, Secretary Laila de Lima said that under civilian agency, it does not follow a chain of command similar to a military institution because we are civilian in character. Ruth Cabal, GMA News.